May isang babae na 7 taon nang humahabol sa nobyo ko. Laging alam ito ng nobyo ko at sobra siyang nayayamot sa babae. Pero nang malapit nang mamatay ang babae, nagalit ang nobyo ko at nagmadaling hanapin siya. Iniwan niya akong mag-isa sa engagement party namin. Sabi niya, mahal siya ng babaeng iyon sa loob ng 7 taon at hindi raw dapat ganon ang kapalaran nito. Pero ang hindi niya alam, nang lumabas siya sa engagement party, mabibigo rin ang misyon ko at ang parusa ay kailangan kong kalimutan siya. Nakasuot ako ng puting-puting wedding dress na may pilit ng ngiti. Nakatayo ako sa entablado ng aming engagement party. Hinihintay ang aking mapapangasawa, si Marco Reyes. Sa ibaba, ang aming mga kamag-anak at kaibigan. Ang kanilang tawanan ay matagal nang nawala, napalitan ng pagdududa at bulungan. Dahil hindi pa rin umakyat si Marco sa entablado. Alam kong nasa backstage na siya, nakasuot na ng suit at handa na ang engagement ring. Pero hindi pa rin siya sumisibot. 3 beses na siyang sinubukan tawagin ng MC, pero 3 beses din niya itong tinanggihan. Ate Andy, may kausap pa rin sa video call si Marco. Mukhang hindi maganda ang hitsura niya kaya hindi ko na siya ginulo. Nakangiting sabi ng MC sa tabi ko. Mariin kong hinigpitan ang mga daliri ko. Pagkatapos ay binitawan at nanatili akong tahimik. Marahil ay si Lena Santos ang kausap niya sa video call. Magkababata kami ni Marco. Naglaro at nag-aral ng magkasama. Mula kindergarten hanggang college sa iisang eskwelahan. Akala ng lahat, kami ay itinakda para sa isa't isa. Lahat ng aming kaibigan at kamag-anak ay naniniwalang magpapakasal kami. Nagsumpa din si Marco noon. Bukod sa akin, wala na siyang ibang pakakasalan. Bukod sa akin, wala siyang ibang napapansin na babae. Kasama na si Junior Lena Santos. 7 taon na ang nakalipas nang lumitaw si Lena sa buhay namin. Second year college kami noon ni Marco, habang first year college naman siya. Galing siya sa isang mahirap na probinsya. Simple lang ang pananamit niya at walang makeup. Pero hindi siya mukhang probinsyana dahil sa mga mata niyang kumikinang, parang mga bituin sa gabi. Ang mga kumikinang na matang iyon ang umakit kay Marco. Nagsimula lang ito nang tuluman siya ni Marco nang mapagkamalan siyang nagnakaw sa isang supermarket. Pero hindi gusto ni Marco si Lena. Hindi niya gusto ang almusal na araw-araw nitong dinadala. Hindi niya gusto ang bote ng tubig na ibinibigay nito pagkatapos ng laro ng basketball. Hindi niya gusto ang payong na iniaabot nito sa kanya sa ulan. At lalong hindi niya gusto ang sinasabi nito. Nang may lungkot na gusto lang niyang magpasalamat. Wala nang ibang intensyon. Wala siyang ibang intensyon sa loob ng 7 taon. Kahit na pagkatapos ng graduation, nagtrabaho pa rin siya malapit sa kumpanya namin para lang makita si Marco kahit minsan bawat araw. Grabe ang pagtitiyaga niya, no? Pero si Marco ay akin. At least bago siya umakyat sa entablado, siya ay akin. Umakyat si Marco sa entablado. Medyo gusot ang kwelya ng kanyang suit at hindi rin maayos ang kanyang buhok. Nag-aalala at naguguluhan ang kanyang mukha. Mahigpit ang kanyang labi. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang mga kamag-anak at kaibigan sa ibaba. At sabay-sabay silang pumalakpak at naghiyawan. Nagpapataas ng sigla ng kapaligiran. Hawak ng MC ang mikropono. Handa nang simulan ang engagement ceremony. Pero hindi pinansin ni Marco ang lahat. Lumapit siya sa akin, hinawakan ng kamay ko, at sa namamaos na boses, sinabi, Andy, sorry. Kailangan kong umalis saglit. Pwede bang ipagpaliban ang engagement ng 1 buwan? Bakit? Tumingin ako sa kanya. Pakiramdam ko ay hindi kasing liwanag ng kay Lena ang mga mata ko, kaya hindi ko makita kung mahal ako ni Marco. Natahimik si Marco. Kumislap ang kanyang mga mata at nautal niyang sinabi, hindi maganda ang araw na ito. Pumili tayo ng ibang mas magandang araw sa susunod na buwan, ha? May nangyari kay Lena Santos, di ba? Direkta kong sinabi ang itinatago ni Marco. Nagulat si Marco at nagbago ang kanyang muka. Pilit siyang ngumiti. Si Lena Santos, na ospital. Stage 4 cancer, sabi ng doktor. Baka 1 buwan na lang ang itatagal niya. Pinapahanap ko na. Totoo. Hindi nakakapagtataka na nag-alinlangan siya ng matagal. Hinahanap pala niya kung totoo ang balita.
Mukhang totoo ang lahat ng sinabi niya noon. Kung hindi niya makuha ang loob mo, kailangan niyang magdusa. Ikiniling ko ang mukha ko. Hindi na ito lihim. Matagal lang sinabi ni Lena kay Marco na kailangan niyang makuha ang loob nito, kung hindi ay mamamatay siya. Sa buong buhay niya, si Marco lang ang minahal niya. Oo, kailangan niyang magdusa. Mamamatay siya sa sakit na cancer. Napabuntong hininga si Marco. Mahigpit ang kanyang labi. Lagi niyang kinakamuuhian si Lena dahil 7 taon siyang ginulo at naubos na ang pasensya niya. Minsan, sa galit, nasaktan pa niya si Lena. Umiiyak si Lena habang nakayuko sa sahig at humingi ng tawad. Pero si Marco lang ang mahal niya. Hindi niya makontrol ang sarili niya. Baliw. Iyan ang komento ni Marco kay Lena. At ngayon, mukhang nagbago na ang komento niya. Hindi naman matagal ang engagement ceremony. Siguro, matatapos natin ito at pagkatapos ay sama-sama nating dadalawin si Lena Santos. Iminungkahi ko. Isang napakatuwid na ideya. Nagbago na naman ang mukha ni Marco. Yumuko siya para tingnan ng relo sa kanyang kamay at nang mamadaling sinabi, "Kailangan ko pa rin puntahan siya. Kailangan ko na umalis. Andy, magpahinga ka na lang." Tumalikod siya para umalis. Pakiramdam ko ay malapit nang bumuhos ang mga luha ko, kaya nagmamadali akong yumuko at tingin sa aking damit. Ang puting damit sa akin ay hindi wedding dress, pero kasing ganda ito ng isang wedding dress. Bakit parang nalulungkot ako? Kasing lamig ng puting niebe. Tapusin muna natin ang engagement ceremony. Mabilis lang. Muli akong nagsalita, nanginginig ang boses. Tumalikod si Marco at huminga ng malalim. Andy, ayokong yukuhin ka. Sabi ni Lena, kung mag-e-engage ako sa'yo, tuluyang mabibigo ang misyon niya. Mamamatay siya kaagad. Kaya pwede ba nating hintayin ng kaunti? Malumanay na sabi ni Marco. Kahit gaano pa siya nakakainis, mahal niya ako sa loob ng 7 taon at hindi dapat ganito ang katapusan niya. Nakakalungkot, sagot ko. Mukhang hindi pa rin nabibigo ang misyon ni Lena. Sinusubukan pa rin niya itong iligtas. Ang dami kong gustong sabihin. Pero sa nakikita kong pag-aalala at kaba sa mukha ni Marco, wala akong masabi. Gusto niyang lumipad kaagad kay Lena. Ayaw niyang manatili sa tabi ko kahit isang segundo. Kahit para sa aming engagement ceremony, nanatili akong tahimik. Bumabagsak ang mga luha. Mahinang tapik ni Marco ang ulo ko. Pagkatapos ay nagmamadaling lumabas. Lahat ay nagulat. Malakas na tinawag ng mga kamag-anak sa ibaba si Marco. Pero hindi niya ito narinig. Diretsyong tumakbo palabas ng pinto. Tinaas ko ang ulo ko. Lalong lumabo ang aking paningin dahil sa luha, sa panlalabo. Tanging ang papalayo ng papalayo na likod ni Marco ang natira. Nang lumabas siya ng pinto, bigla akong nakaramdam ng pagkahilo at sakit sa ulo. Bumagsak ako sa sahig. Master, bigo ang misyon. Malapit nang burahin ang lahat ng alaala ni Marco Reyes. Nagising ako sa ospital. Sa harap ko ang mga mukha ng aking magulang na puno ng pag-aalala. Sa loob ng silid ng ospital ay mayroon ding ilang kamag-anak at kapitbahay na napakabait sa akin. Si Tito Rico at Tita Elena. Nang makita akong nagising, masayang umiyak ang mga magulang ko. Sa wakas ay nakahinga sila ng maluwag. Nangalit ang ngipin ni Tito Rico at sinabing, "Andy, sa wakas ay nagising ka na. Nabaliw ang anak ko. Nanggigil ako. Babasagin ko ang mga buto niya." Tama, Andy. Huwag mong masyadong isipin. Siguradong didisiplinahin namin si Marco ng maayos. Nakakapangit ng ugali niya. Namumula ang mga mata ni Tita Elena habang patuloy na nangangako na didisiplinahin si Marco. Medyo tuliro ako. Lubos ng malabo ang aking isipan. Sino si Marco Reyes? Hindi ba't isang anak na babae lang ang meron sina Tito Rico at Tita Elena? Kailan sila nagkaroon ng anak na lalaki? Nang makita akong tuliro, nag-alala na naman ang mga magulang ko. Minsan hinahawakan ng noo ko, minsan naman ang kamay ko. Umiyak si nanay, puno ng sama ng loob at galit, sinasabi. Pinahamak ni Marco ang anak ko. Ilang taon silang nagmamahalan, tapos tumakas siya sa mismong engagement party. Naku, huwag ninyo akong sisihin, kumpare. Sinabi ko na kay Mara na hanapin siya at kailangan nating linawin ang bagay na ito. Siguradong magbibigay kami ng paliwanag sa inyo. Lubos na nakonsensa si Tito Rico. Kumukurap-kurap ako at nautal na sinabi, sino po si Marco Reyes? Lahat ng kamag-anak sa silid ng ospital ay nagulat. Nataranta si nanay at hinawakan ng ulo ko.
Tinawag ang doktor. Dumating ang doktor at muli akong sinuri ng detalyado. Ang resulta ay walang abnormalidad, malusog ang katawan at pwede nang lumabas anumang oras. Maliban lang sa hindi ko maalala kung paano ako na ospital at tila nakalimutan ko ang maraming bagay. Sa huli, iminungkahi ng doktor na manatili ako sa ospital ng 3 araw para maobserbahan at kung wala pa ring abnormalidad, pwede na akong lumabas. Nanatili ako sa ospital ng 3 araw at hindi umalis ang mga magulang ko at sina Tito Rico at Tita Elena. Kumain at natulog sila sa ospital. Nagpapalit-palit sa pagtulog at pag-aalaga sa akin. Nahihiya ako. Madaling kausapin ng mga magulang ko pero napakabait sa akin ni na Tito Rico at Tita Elena. Hindi ako sanay. Kaya sinabihan ko silang umuwi. Ayos lang ako. Nagkatinginan sina Tito Rico at Tita Elena at medyo kakaiba ang kanilang mga muka. Andy, nakalimutan mo na ba talaga si Marco? Manugang ka namin. Natural lang na alagaan ka namin. Hindi gusto ni Tita Elena ang pagiging malayo ko. Naiiyak at natatawa ko. Sino ba talaga si Marco Reyes? Hindi ba't asawa niya ako? Oo, malapit na kayong mag-engage. Nagkakaroon lang ng kaunting aberya. Sinamantala ni Tito Rico ang pagkakataon na ikwento ang tungkol sa amin ni Marco. Pagkatapos sabihin ang tungkol sa engagement ceremony, hindi niya nakalimutang ikwento ang tungkol sa aming pagkabata, tulad ng paglalakad namin ni Marco ng aso, pang-aasar sa pusa, pag-akyat ng bundok at pag-akyat ng puno. Nang 7 taong gulang kayo, nagpunta kami sa dagat at hindi namin inaasahan na tinanggay ka ng alon. Hindi nag-isip si Marco at tumalon siya para iligtas ka. Kung wala ang lifeguard, kayong dalawa ay... Habang nagsasalita si Tito Rico, pinagmamasdan niya ang mukha ko. Umaasang maalala ko. Pilit akong ngumiti. Hindi ko maalala ang bagay na ito. Wala akong maalala. Nag-alala si Tito Rico. Napabuntong hininga si Tita Elena. Dahil ba sa sobrang galit, kaya nagkaroon ng temporary amnesia. Andy, magpagaling ka ng maayos. Huwag kang masyadang magalit. Hindi ako galit. Hindi ko kilala si Marco Reyes. Bakit ako magagalit? Sa ikalawang araw ng aking paggaling sa ospital, maaraw at maganda ang panahon at maganda ang aking kalooban. Habang nagbabrowse ako sa telepono, kumakain ako ng cake. Narinig ko si Tito Rico na malakas na tumatawag sa labas ng pinto. Hoy anak, na-ospital na si Andy. Hindi ka man lang dadalaw? Papapayin kita. Kung hindi ka makakapunta, kahit mamatay ka, kailangan mong pumunta dito. Hello? Hello? Malinaw na ibinabana ng kausap ang telepono. Tinawagan ulit ni Tito Rico, pero pinatay na ng kausap ang telepono. Sa tabi ng kama, umiling si nanay. Simula kahapon, ilang beses na siyang tinawagan ni na Tito Rico at Tita Elena. Ngayon lang sumagot si Marco sa isang tawag. Galit na galit si nanay at lubos na nadismaya kay Marco. Hindi ako pinansin, nunguso ako. Nagbabrowse sa telepono at kumakain ng cake. Bandang hapon, dumating si Mara, ang anak ni Tito Rico, at kaibigan ko rin simula pagkabata. Napakalapit namin sa isa't isa. Pagdating niya, mabilis niyang sinuri ang sitwasyon ko, at nang makita niyang maganda ang kulay ng barat ko at natural ang ekspresyon ko, sa wakas ay nakahina siya ng maluwag. Ate Andy, huwag kang magalala, pinagalitan ko na si Kuya. Totoo nga, isa siyang tanga, sobra akong nainis. Nagmura si Marat. Siya ay prangka, pero sa harap ng mga matatanda, hindi siya dapat magmura ng ganoon, kaya makikita kung gaano siya kainis. Nagmamadaling nagtanong si Tito Rico, ano ba talaga ang nangyari? Uminom muna si Mara ng tubig bago nagsalita. Nag-iinarte na naman si Lena Santos. Hindi ba't laging gusto niya si Kuya? Dati, nakatayo pa siya sa harap ng bahay namin ng isang araw at isang gabi. Umulan ng umulan, pero hindi pa rin siya umalis. May cancer siya at hindi na raw magtatagal ang buhay niya. Gusto niyang samahan siya ni Kuya hanggang sa huling sandali. Kaya pumayag si Kuya. Dinala niya ngayon si Lena sa beach villa. Gusto niyang araw-araw na nakaharap si Lena sa dagat para raw masaya siya. Habang nagsasalita si Mara, lalong naiinis siya at hinampas niya ang mesa. Pumunta ako sa beach villa. Nakita ko si Kuya na tinutulak ang swing para kay Lena. Sobrang saya ni Lena. Naiinis na naiinis ako. Malinaw na alam na ni Mara ang lahat. Hinarap na niya si Marco. Galit na galit ang mga magulang ko. Halos makapagmura. Sina Tito Rico at Tita Elena ay hindi rin nagpatalo. Halos himatayan si Tita Elena. Nagngalit ang ngipin ni Tito Rico at sa galit ay sinabi, Marco Reyes, isa kang walang hiya. Pagkatapos niyang magmura, nagmadali siyang humingi ng tawad sa mga magulang ko at inalo rin ako. Andy, ako mismo ang pupunta para kunin si Marco.
Paluluhurin ko siya para humingi ng tawad sa'yo. Pumayag din si Tita Elena. Sinasabi kay Tito Rico na bilisan ang pagkuha kay Marco. Kumukurap-kurap ako. Patuloy na kumakain ng cake. Nagpapanggap na walang alam. Medyo nagulat si Mara at maingat na nagtanong sa akin. Ate Andy, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ano bang problema ko? Nahihirapan ba akong mag-browse sa telepono o hindi ba masarap ang cake? Ayos lang, masarap, medyo nakakatawa. Ha, sa totoo lang, nakikita kong medyo nakakatawa ang nangyari kay Marco. Ang daming drama. Nagkatinginan ng lahat. Galit at nag-aalala ang mga magulang ko. Natatakot na may problema ako sa ulo. Kaya hiniling nila sa ospital na suriin ako ulit. Normal pa rin ang resulta, pero akala ng lahat ay hindi ako normal. Walang imik si Tito Rico. Galit na galit siyang umalis para kunin si Marco. Sa ikatlong araw, nakuha niya si Marco. Naroon ang mga magulang ko at si Mara. Pagpasok pa lang ni Marco sa silid ng ospital, tumingin siya sa akin. Ang muka ay kuno ng pagsisisi at pag-aalala. Andy, ayos ka lang ba? Sa totoo lang, matagal ko nang gustong dalawin ka, pero kalalabas lang ni Lena sa ospital at napakababa ng kanyang kalusugan, kaya kailangan ko siyang unahin. Umupo si Marco at humingi ng tawad. Pinagmamasdan ko siya. Kailangan kong sabihin na napakagwapo ng estranghero na ito. May taas na 1.8 meter, matangkad at payat, matangos ang ilong at malalaki ang mata. Mahirap maging pangit. Tito Rico, Tita Elena, kailan pa kayo nagkaroon ng anak na lalaki at napakagwapo pa? Pinuri ko siya. Nagulat si Marco, napakunot ang kanyang kilay at inabot niya ang kamay ko. Andy, ako ito, si Marco. Magkababata tayo. Huwag kang ganyan. Hindi pa siya tapos magsalita. Kaagad kong inalis ang kamay ko. Nakakunot ang noo dahil sa pagkabagot. Sino ka? Bakit mo hinahawakan ang kamay ko nang walang paalam? Nagulat na naman si Marco pagkatapos ay yumuko at pilit na nungiti. Sabi ni tatay, nagka-amnesia ka. Sa totoo lang, alam kong nagpapanggap ka lang. Galit ka sa akin. Sorry Andy, kasalanan ko. Pakinggan mo ako. Muli niyang hinawakan ang kamay ko. Lalo akong napakunot ang noo at inalis ko ang kamay niya. Ano bang ginagawa mo? Huwag mo akong hawakan. Hindi inakala ni Marco na ganun kalakas ang reaksyon ko. Kaya inalis ko ang kamay niya. Mapait at nahihiya siya. Yumuko at hinawakan ang ulo niya. Sa namamaos na boses. Hindi na kita hahawakan. Alam kong nasaktan kita ng malalim. Pero malapit nang mamatay si Lena. Alam mo rin naman, mamamatay siya. Siya ay isang taong naghirap. Mahirap ang pamilya niya, mahirap ang buhay niya, at hindi pa siya nagkaroon ng magandang araw. Tinaas ni Marco ang ulo niya. 7 taon ng abataan niya ay nasayang dahil sa akin at ngayon ay malapit na siyang mamatay. Hindi ko kayang wala akong gawin. Hindi ko kayang tingnan lang siya na naghihirap. Hindi ba't mas mahalaga ang buhay kaysa sa engagement ceremony natin? Pinagtatanong ako ni Marco. Galit na galit ang mga magulang ko. Sinuntok ni Tito Rico ang ulo ni Marco. Tumahimik ka. Ang problema ba dito ay ang engagement ceremony? Anong Lena Santos? Mas mahalaga ba siya o si Andy? Hindi pwedeng ikumpara ng ganyan, tatay. May cancer si Lena. Marami siyang isinakripisyo para sa akin. Sagot ni Marco. Naiinis ako. Hindi ako interesado sa engagement ceremony at hindi rin ako interesado kung sino ang mas mahalaga. Naiinis lang ako dahil 2 beses akong hinawakan ng estranghero na ito. Huwag ka nang mag-ingay. Ayoko kitang makita. Umalis ka na. Please. Pumuntong hininga ako. Pinalis ko siya. Sinabihan din ng mga magulang ko si Marco na umalis. Mahigpit ang labi ni Marco at dahan-dahan siyang tumayo. Andy, umaasa pa rin akong maintindihan mo ang sitwasyon. Sobra ang hirap ni Lena. Kung gaano tayo kasaya, ganoon din siya kahirap. Magpagpanggap ka man na nagka-amnesia o kamuhian mo ako, tatanggapin ko lahat. Pero sana ay bigyan mo si Lena ng kaunting pagpapatawad at simpatya. Narinig ko pero wala akong naintindihan. Ano? Anong sinasabi mo? Sorry, hindi talaga kita kilala. Tungkol naman kay Lena Santos, mukhang siya ang junior ko sa college. Talaga ngang nahihirapan siya. Alagaan mo siya ng maayos. Mahalin mo siya ng sobra. Sana maging masaya kayo. Buong puso ko siya ng binati. Umasang tatanda sila ng magkasama at magkaroon ng mga anak. Nagbuntong hininga na naman si Marco. Kapag hindi ka nagalit, pupuntahan kita. Tumalikod siya at umalis. Hindi pinansin ang pagmamaktol ni Mara at ang pagpigil ni na Tito Rico
at Tita Elena. Kinagabihan, biglang bumuhos ang malakas na bagyo. Nagising ako sa gitna ng gabi at medyo natakot. Bata pa lang ako, takot na ako sa kulog at kidlat. At kahit lumaki na ako, hindi pa rin ako naging kasing tapang. Wala rito ang mga magulang ko, sina Tito Rico at Tita Elena. Sigurado akong nagpapahinga sila sa nursing room. Ayoko silang tawagan, kaya ako lang ang nakayuko sa ilalim ng kumot, nanginginig. Pero kusa akong nilapitan ni nanay. Hinawakan niya ang kamay ko. Andy, huwag kang matakot. Nandito na si nanay. Nakahinga ako ng maluwag at pakiramdam ko ay hindi na nakakatakot ang bagyo sa labas. Hinawakan ni nanay ang noo ko at bumuntong hininga. Naalala mo noon, tuwing may kulog at kidlat, hating gabi pa lang ay nagdadala na si Marco ng payong para puntahan ka. Alam ba niya na takot ka talaga? Totoo po? Totoo. Sobra siyang nag-aalala sa'yo. Minsan, malakas ang kulog. Takot na takot ka hanggang umiyak ka ng malakas. Walang sapin sa paa si Marco na tumakbo sa pintuan ng bahay namin para tawagin ka. Sinasabi na, huwag kang matakot, huwag kang matakot. Nilagnat siya ng ilang araw dahil sa pagkabasa sa ulan. Totoo po? Wala akong nararamdaman. Pagsabi ng ganun, hindi ba siya tanga? Nauutal na tanong ni nanay, hindi mo ba talaga maalala si Marco? Mukhang nagdududa rin siya na nagpapanggap ako dahil normal pa rin ang resulta ng pagsusuri ko. Nanay, hindi ko kilala si Marco at lalong hindi ko siya gusto. Sobrang pangit ng unang impresyon ko sa kanya. Huwag na po ninyong banggitin ang pangalan niya sa harap ko. Ipinahayag ko ang aking pagkadismaya kay nanay. Nag-isip ng kaunti si nanay at pagkatapos ay malumanay akong pinatulog. Pagkalabas ko sa ospital, sumakay kami sa sasakyan ni Tito Rico patungo sa villa nila. Naghanda na ang katulong ng tanghalian. Maraming kamag-anak ni Tito Rico ang dumating. Binabati ako sa aking paglabas sa ospital. Andy, ngayon ang araw ng iyong paglabas sa ospital. Masaya kami at humihingi kami ng tawad. Sana ay huwag mo kaming sisihin dahil hindi namin siya naituro ng tama. Lubos na nagsisisi si Tito Rico. Mabilis akong kumaway. Ilang araw na po akong inaalagaan ni Tito Rico sa ospital. Nakapagod po kayo. Isang masayang kainan at isa-isang nagsalita ang mga kamag-anak ni Marco ng magagandang salita. Umaasa silang patatawarin ko si Marco. Natatakot sila na kanselahin ko ang engagement dahil napakalapit ng aming dalawang pamilya sa negosyo. Bukod pa rito, ang aming bila ay katabi lang ng kanilang bila. Kung magkaroon ng problema, magiging mahirap ang sitwasyon. Pero hindi ko talaga kilala si Marco Reyes. Mga tita at tito, matagal na po kayong kaibigan ng mga magulang ko. Ano man po ang mangyari sa amin ni Marco, hindi po ito makakaapekto sa inyong relasyon. Huwag po kayong mag-alala. Binigyan ko sila ng pampakalma na nagpakalma sa kanila ng sobra. Agad na nagsalita si Tita Elena. Andy, pagbalik ni Marco, babawi kami sa iyo ng isang engrandeng engagement party. Hinding-hindi ka namin hahayaang maghirap pa. Pagkatapos niyang magsalita, tumakbo ang butler para magulat. Sinasabing, nandito na po si Senyorito Marco. Agad na tumingin ang lahat sa pinto. Masayang tumayo si Tito Rico at lumapit. Pinagalitan ko na ang bata na ito. Mukhang alam na niya ang pagkakamali niya. Umuwi siya para humingi ng tawad. Ang resulta, agad na nagbago ang kanyang muka. Dahil hindi lang si Marco ang umuwi, kundi pati na rin si Lena Santos. Payat at mahina si Lena, nakasuot ng putong jacket at may makapal na sombrero. Nahihiya siyang nakayakap sa braso ni Marco, nakatayo sa pintuan. Lahat ay nagulat. Galit na galit si Tito Rico at sumigaw, "Marco Reyes, nababaliw ka na ba? Paano mo nagawang gawin ito?" Nagulat si Lena, nagmamadaling yumuko at kinurot ang dulo ng kanyang damit. Nagpaliwanag si Marco, "Tatay, huwag po ninyong takutin si Lena. Kinabahan po siya sa kulog kagabi at ayaw na niyang manatili sa tabi ng dagat, kaya dinala ko po siya dito sa bahay. Wala po kayong normal na tao sa bahay at hindi ko rin po alam na kumakain po kayo sa bahay. Tama na ang daldal, baliw ka na. Lumayas ka, dalhin mo si Lena Santos at umalis kayo." Galit na galit si Tito Rico. Mas lalong kinabahan si Lena, yumuko at umiyak ng malakas. Napaka-curious ako. Ano ang hitsura ng bida ng dramang ito? Matagal na rin akong hindi nakikita si Junior Lena Santos, kaya talagang curious ako. Kaya lumapit ako at sininyasan si Tito Rico na kumalma. Tumingin sa akin si Marco. Umiiwas ang kanyang tingin, nahihiya at nagsisisi. Hindi ko siya pinansin at pinagmamasdan ko si Lena. Lihim siyang sumilip. Ipinapakita ang kanyang maputlang muha at nagliliwanag na mga mata.
Napakaliwanag ng kanyang mga mata, mas maliwanag pa kaysa sa mga bituin sa langit. Kahit walang dugo ang kanyang muha, kasama ang kanyang mga mata, masasabi pa ring isa siyang magandang dilag. Nung college siya, napakasimple niya, luma ang kanyang pananamit at buong katawan niya ay nagpapahiwatig ng pagiging mayabang. At ngayon ay hindi pa rin siya kumpiyansa, mas lalo lang siyang nakakaawa, madaling mahalin ng iba. Lena Santos, matagal na rin. Ngumiti ako. Nagulat si Lena at nakatula-tulang tumingin sa akin. Nagsalita si Marco. Andy, kasalanan ko lahat. Huwag mong sisihin si Lena. Agad ko siyang dadalhin. Hinila niya si Lena. Aalis sana. Ganyan na ang kalagayan niya. Isang hangin lang ay pwede na siyang tangayin. Bakit mo siya dadalhin kung saan-saan? Manatili na lang dito. Maganda ang kapaligiran dito. Sariwa, hanin, at anumang oras ay pwede kang tumawag ng private doctor. Angkop ito para sa pagpapagaling. Iminungkahi ko. Nagulat na naman si Lena. Hindi nagulat si Marco, pero medyo nagalit siya. Tila dahil sa sobrang pagiging mapagbigay ko na hindi niya matanggap. Akala niya ay sinasadya kong manakit. Andy, ano bang gusto mo? Sabi ko pagkatapos ng isang buwan mag-e-engage ako sa'yo. Kailangan mo pa rin mag-ingay? Huwag mong gamitin si Lena Santos para manakit. Hindi na siya magtatagal. Pwede ba nahayaan mo siyang maging masaya kahit kaunti? Habang nagsasalita si Marco, lalong naiinis siya. Pakiramdam ko ay napakawalang kwenta. Bakit ka naiinis? Nag-aalala ako sa kalusugan ng junior ko. Isa siyang pasyente ng stage 4 cancer. Paano siya makakayanan na tumakbo kung saan-saan? Una, hindi ako nananakit. Pangalawa, pagkatapos ng isang buwan, hindi rin ako mag-e-engage sa'yo dahil hindi kita gusto. Sa huli, hindi talaga kita kilala. Pakisuyo, mag-ingat ka sa iyong mga salita. Binalaan ko si Marco. Lahat ng nasa likod ko ay natahimik. Natahimik din si Lena. Galit na hinila ni Marco ang kamay ni Lena at pumasok sa villa. Mabuti, Andy Chua. Napakagaling mo. Ipagpatuloy mo ang pagpapanggap. Tatanggapin ko ang suhestyon mo. Kailangang manatili si Lena Santos dito para magpagaling. Napakaangkop ng lugar na ito para magpagaling. Galit na galit niyang sinabi. Marco Reyes, tumigil ka. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang dalhin ang isang estranghero sa bahay? Sigaw ni Tito Rico. Si Andy Chua ang nagbigay ng pahintulot. Galit na galit si Marco. Kaya nanatili si Lena. Lahat ng kamag-anak ay galit na galit. Sa aking pananaw, wala akong pakialam. Gusto kong umuwi sa sarili naming bahay, nakatabi lang ng kanilang villa. Pag-uwi, nagsimulang magalit ang mga magulang ko kay Marco at naawa din sila sa akin dahil sa paghihirap. Pero wala akong naramdamang paghihirap. Hindi ba't mas maginda ito? Kinagabihan, nagkaroon na namang malakas na kulog at ulan. Bigla ang bagyo sa tag-init at napakalakas din ng kulog. Nakayuko ako sa kama, nanginginig, takot na takot. Naalala ko bigla ang sinabi ni nanay. Madalas daw akong puntahan ni Marco sa gabi ng bagyo. Sinasabi na huwag akong matakot. Pero ngayon, sigurado akong hindi siya pupunta dahil ang kanyang maliit na mahal na si Lena Santos ay takot din sa kulog at kidlat. Habang iniisip ko iyon, biglang tumunog ang doorbell. Sa gitna ng bagyo, mahirap marinig pero nakatanggap ako ng notification sa telepono. Sa gitna ng bagyo, mayroong bisita. Lumabas si nanay para buksan ang pinto at ipasok ang tao. Narinig ko ang nagmamadali at mataas na boses ni Marco Reyes. Takot si Andy sa kulog at kidlat. Ilang taon na, tuwing may kulog at kidlat, kailangan kong hanapin siya. Hindi siya makakatulog kung hindi ako pupunta. Tulog na si Andy, umuwi ka na. Galit na galit si nanay kay Marco. Tita, kasalanan ko po lahat. Kaninang umaga, nagalit pa ako sa Andy. Talagang mahal ko po siya. Pwede po bang makausap ko siya saglit? Hindi pwede. Diretsahang tumanggi si nanay. Natahimik si Marco ng saglit, bumuntong hininga. Kung ganon, tita, sabihin niyo po kay Andy. Alam kong hindi niya ako nakahimutan. Hihintayin ko siyang patawarin ako, kahit habang buhay pa. Naku, nakakadiri. Nagtayuan ng balahibo ko. Hindi na ako natatakot sa kulog at kidlat. Binuksan ko ang ilaw at naghanap ng inumin. Sumulyap ako sa villa nila Marco at nakita ko ang kwarto sa ikatlong palapag. May ilaw din sa kwartong iyon at may anino ng isang tao na nakatayo sa bintana, nakatingin dito. Nagulat ako at pinagmasdan kong maigi. Hindi ba si Lena Santos iyon? Nakatayo siya doon na parang multo.
Sigurado akong si Marco Reyes ang tinitingnan niya. Mabilis kong hinila ang kortina. Kung hindi, magkakaroon ako ng baunlot. Ang isang gabi ng bagyo ay naglinis ng lahat at ang lupa ay naglabas ng sariwang amoy. Pumunta si Mara para hanapin ako. Kumakain ako ng almusal. Kinuha niya ang gatas at ininom. Ate Andy, talagang sobrang sakit ng loob ko. Ngayon, kailangan kong makasama si Lina Santos. Bumalik na sina tatay at nanay sa kumpanya. Pakilamdam ko ay may mali sa buong bahay ko. Sa bahay niya, siya lang, si Marco Reyes at si Lina Santos. Galit na sina tatay at nanay at binlock na nila ang card ni kuya. Pero marami siyang sariling pera at masama pa ang ugali niya. Sabi niya, kung paalisin namin si Lina, aalis din siya sa bahay at hinding-hindi na babalik. Patuloy na nagreklamo si Mara. Nang marinig ko iyon, gusto kong tumawa. Napakabaliw ng pagmamahalan na ito. Ate Andy, hindi ko na kaya. Kailangan kong lumabas para magsaya. Punta tayo sa anniversary ng dati nating eskwelahan. Buong sigla na inimungkahi ni Mara. Nagulat ako. Anniversary ng dati nating eskwelahan? Tama, malapit nang mag-anibersaryo ang Tsinghua University namin. Kami bilang mga alumni ay pwedeng umuwi para dumalo. Si Mara ay junior ko rin. Ilang batch lang ang agwat. Bakit bigla kang gustong pumunta sa anniversary? Tanong ko kay Mara. Ikinibit balikat ni Mara. Kaninang umaga, tumawag si principal sa kuya ko. Inimbitahan siya sa anniversary. Pwede pa siyang magbigay ng speech? Hindi nakapagtataka. Isa siya sa 2 bituin ng Tsinghua. Bakit hindi ako inanyayahan? Napakagaling ko rin naman. 3,000 ang sahod ko sa isang buwan. Inis na inis si Mara. Sa totoo lang, nagpapatawa siya. Ang 3,000 sahod ay pangalan lang. Sa totoo, ang allowance niya ay umaabot ng 10,000. Hindi ko mapigilang tumawa. Pero medyo magulo ang aking alaala. Mayroon bang 2 bituin ng Tsinghua noon? Hindi ba't isang bituin lang? Ang bituin na iyon ay si Leo Suarez yata ang pangalan. Si Leo Suarez ang pinakamaliwanag na bituin sa kasaysayan ng Tsinghua. Sa buong college life ko, kahit saan ay nakita ko ang mga himala ni Leo Suarez. Halimbawa, pumili siya ng 69 na kurso at 31 sa mga iyon ay nakakuha siya ng first place. Halimbawa, nanalo siya ng first prize sa National Physics Competition para sa mga estudyante. Halimbawa, nanalo siya ng first special prize para sa Tsinghua sa International Student Mathematical Modeling Competition. Halimbawa, napakagaling niya, kaya napakalalim ng impresyon ko sa kanya. Pagkatapos, narinig ko na nagpunta siya sa ibang bansa at pinag-agawan siya ng maraming nangungunang unibersidad sa ibang bansa. Ngayon, siguro ay nakatira na siya sa ibang bansa. Ate Andy, anong iniisip mo? Tara na, masaya makita ang mga lumang kaibigan. Masaya si Mara. Sa totoo lang, ayoko masyadong pumunta dahil inimbitahan din si Marco Reyes. Ayoko makita siya. Pero pagkatapos kong mag-isip ng maigi, bakit ko siya iiwasan? Sino ba siya sa akin? Isa lang siyang estranghero. Sige, tara na. Masaya kaming pumunta. Nagsimula ang anniversary. Busog na busog kami sa eskwelahan. Pagkatapos namin kumain, tumakbo kami sa Tsinghua Auditorium. Ang auditorium ay kung saan ginanap ang anniversary. Malawak at maliwanag sa loob. May mga upuan at entablado. Narinig ko na pagkatapos ng mga speech, magkakaroon ng dance party na napakasaya. Nakita namin ang 2 poster sa harap ng auditorium. Isa kay Marco Reyes at isa kay Leo Suarez. Walang masabi tungkol kay Marco Reyes. Talagang mahusay siya. Napakaganda ng kanyang resume. At bukod pa rito, may malakas siyang suporta. Bawat taon ay nagbibigay siya ng donasyon sa eskwelahan, kaya kailangan siyang imbitahan para magbigay ng speech. Tungkol naman kay Leo Suarez, medyo misteryoso siya at matagal nang walang balita. Nalaman ko lang ngayon na professor siya sa Stanford University at siya rin ang pinakabatang professor sa kasaysayan ng Stanford. Napakagaling! Ang Stanford University ay isang dangungunang universidad. Hindi nakapagtataka na isa si Leo Suarez sa 2 bituin. Pagkatapos niya magtapos, wala na tayong sino man sa eskwelahan na nakakuha ng karangalan na ito. Humanga si Mara, kinuha ang telepono niya at kinuhan siya ng litrato. Napakagwapo pa rin niya. Tingnan mo ang suit niya. Tingnan mo ang kanyang malamig na labi. Tiningnan ko siya ng may pagkadiri. Talagang ang mahilig sa gwapong lalaki si Mara.
Umiling ako at hinila ko siya papasok sa auditorium. Puno ng mga alumni sa lahat ng dako at marami sa kanila ay kakilala. Nag-usap-gusap sila ng konti at nagsimula na ang anniversary. Nagbigay ng speech ang principal at ang mga opisyales. Pagkatapos ay inimbitahan nila si Marco Reyes para magbigay ng speech. Napakagwapo niya ngayon, parang isang Diyos na bumaba sa lupa. Pag-akyat niya pa lang sa entablado, nakatanggap na siya ng malakas na palakpakan. Makikita ang kanyang popularidad. Medyo magaling din ang kuya ko, medyo tanga lang, umiling si Mara. Hindi ako sumagot. Pagkatapos ng speech ni Marco Reyes, umakyat din si Leo Suarez sa entablado. Mas mababa ang kanyang popularidad kaysa kay Marco Reyes. Hindi dahil mas mababa siya kay Marco Reyes, kundi dahil lagi siyang malamig. Sa eskwelahan, mag-isa lang siyang naglalakad. At kahit hinahangaan siya ng mga tao, halos wala siyang social interaction. Kaya pakiramdam ng mga tao ay malayo siya at hindi kayang abutin. Pinagmamasdan ko siya. Iba ang kanyang kagwapuhan kaysa kay Marco Reyes. Si Marco Reyes ay isang Diyos na bumaba sa lupa. Si Leo Suarez ay isang mahiwagang usa na nagkukubli sa hamog. Kapag tahimik kang nagmamasid sa kakahuyan, siya ang makikita mo. Pagkatapos ng speech ni Leo Suarez, umabot na rin sa kasukdulan ng anniversary. Ang auditorium ay naging venue ng dinner party. Masayang nag-uusap at nagtatawanan ng mga alumni. Nagtaas ng baso para mag-toast. Mahilig kumain si Mara, kaya tumakbo siya kung saan-saan. Pagkatapos niyang tumakbo ng sandali, nawala na siya. Hinanap ko siya. Pero nakita ko si Marco Reyes na papalapit. Siya ay pinapansin. Saan man siya pumunta ay may mga matang sumusunod sa kanya. Parang may aura, hindi maitatanggi. Napakahusay niya, pero ayoko siyang makita. Dahil ang unang impresyon ko sa kanya ay nagpasya na mahihirapan akong magkaroon ng interes sa kanya. Andy, dumating ka rin! Tawag sa akin ni Marco Reyes. Tumango ako. Ngumiti si Marco Reyes. Dumating ka para panoorin ako, no? Ngayong taon, bihira akong umakyat sa entablado para magbigay ng speech. Paano ang performance ko? Agad akong ayaw nang kausapin siya. Marco Reyes, dumating lang ako para magsaya at hindi talaga kita kilala. Pwede bang mag-ingat ka sa iyong mga salita? Walang awa kong sinaway siya. Natahimik ang mga alumni sa paligid. Walang naintindihan. Nawala ang ngiti ni Marco Reyes. Mahigpit ang kanyang labi. Hinila niya ang kamay ko. Ano bang ginagawa mo? Hindi ako makawala. Sumakit ang pulso ko. Walang imik si Marco Reyes. Marahas niya akong hinila sa isang sulok na kaunti lang ang tao. Andy Chua, wala na ba talagang kahit kaunting damdamin sa pagitan natin? Nagkamali ako sa'yo. Pero kailangan mo ba akong ipahiya sa bawat pagkakataon? Nangalit ang ngipin ni Marco Reyes. Hindi makatarungan at malungkot. Oo, wala nang kahit kaunting damdamin dahil hindi talaga kita kilala. Ilang beses ko pa ba kailangang sabihin, talagang hindi kita kilala. At nagalit na rin ako. Sino ka ba? Sinuntok ni Marco Reyes ang pader. Namumula ang kanyang kamay. Sige, magpatuloy ka sa pagpapanggap. Malakas siyang huminga, tumalikod at lumapit sa isang babae na hindi kalayuan at malakas na ngumiti. Inimbitahan mo siyang sumayaw. Tuwang-tuwa ang babae. Agad na hinawakan ang kamay ni Marco Reyes at sumayaw. Sinadya akong tingnan ni Marco Reyes. Napakalamig ng kanyang muka. Pakiramdam ko ay napakawalang kwenta. Bata ka ba? Andy Chua, matagal na tayong hindi nakita. Sumayaw tayo, di ba? Isang malumanay na boses ang narinig. Lumingon ako at nagulat akong nakita si Leo Suarez na nakangiti sa akin. Si Leo Suarez ay tahimik at malamig. Ang kanyang malumanay na boses ay hindi masyadong tugma sa kanyang muka. Napakalaki ng kaibahan. Tinuro ko ang sarili ko. Ako ba ang sinasabi mo? Oo, Andy Chua, nakangiti pa rin si Leo Suarez. Medyo nagduda ako. Kilala mo ako? Sa Tsinghua, isa lang akong malabo. Hindi naman masyadong malabo. Ikaw ang top student ng Language and Literature Department na tinalo ako sa debate competition noon. Tumawa si Leo Suarez. Nagbalik tanaw ako ng konti. Mukhang totoo na. Nabuboring ako noon. Nag-sign up ako sa debate competition. Iniisip na matuto mula sa mga senior. Hindi inaasahang nagpakitang gilas ako at nanalo ng first prize. Isa sa mga kalaban ay si Leo Suarez. Ang problema lang, hindi ko pinansin ang dakilang Diyos na ito noon. O sa mas tumpak na salita, hindi ko pinansin ang sino mang lalaki. Naalala ko, ang topic noon ay pag-ibig at buhay. Alin ang mas mahalaga? Ang team namin ang pumili ng pag-ibig. Ang team ng mga senior ang pumili ng buhay. Tumingin sa malayo si Leo Suarez. Ang topic na iyon, siguradong talo kami. Paano magiging mas mahalaga ang pag-ibig kaysa sa buhay?
Hindi naman. Swerte lang ako at nanalo. Mapagpakumbaba kong sinabi. Ngumiti si Leo Suarez. Nanalo ka dahil sa galing mo. Noon, desidido ka. Parang isang halaman na tumubo sa bangin, puno ng buhay. Anong klaseng halimbawa ito? Gayunpaman, papuri iyon, kaya nagustuhan ko. Kaya tinanggap ko ang kanyang imbitasyon at sumayaw ako. Kung hindi, masyadong boring. Hinila ni Leo Suarez ang kamay ko sa dance floor at nakakagulat na napakagaling niyang sumayaw. Hindi siya mukhang isang malamig na dakilang Diyos, kundi parang isang sosyal na bulaklak. Biro ko, madalas ka bang sumasayaw? Oo, sa ibang bansa maraming ball, kaya marami akong nasayawan. Medyo yumuko si Leo Suarez at tumingin sa akin. Pakiramdam ko ay napakainit ng kanyang tingin. Hindi tugma sa kanyang imahe, pero ang kanyang tingin ay hindi nakakabastos, puno ng paghanga at papuri. Nahiya ako dahil sa kanyang tingin at naghanap ng topic para itanong. Mukhang matagal ka nang hindi umuuwi sa Pilipinas. Bakit ka bumalik ngayon? Malapit na akong makakuha ng green card. Kaya siguro ito na ang huling beses na umuuwi ako, sagot niya. Tumango ako at dahan-dahan kaming sumayaw. Malumanay at kaaya-aya ang musika sa dance floor. Masayang nag-uusap at nagtatawanan ng mga alumni. Nagustuhan ko ang sandaling ito, pero biglang nabangga si Leo Suarez. Halos matumba siya, kaya napakunot ang muo ko. Nakita ko si Marco Reyes at ang kanyang dance partner sa tabi. Galit na galit ang mukha ni Marco Reyes, puno ng masamang balak. Malinaw na nabangga niya si Leo Suarez. Tumayo ng matatag si Leo Suarez at nakita rin niya si Marco Reyes. Wala siyang sinabi. Hinila lang niya ako sa isang tabi. Tumigil ka! Hindi napigilan ni Marco Reyes ang sumigaw. Iniwan niya ang kanyang dance partner at lumapit ng malaki ang hakbang para hilahin ang kabilang kamay ko. Hindi masaya si Leo Suarez. Marco Reyes, anong ginagawa mo? Marco Reyes, hindi mo ba alam na si Andy Chua ang aking fiancé? Anong ibig mong sabihin? Mas lalong hindi masaya si Marco Reyes. Lahat ng tao sa paligid ay nagulat. Pakiramdam ko ay sobrang nakakahiya. Inaagawan niyo ba ng nobya? Wala na ba akong kahihiyan? Marco Reyes, may sakit ka ba? Inalis ko ang kamay ni Marco Reyes. Gusto ko lang umalis dito kaagad. Ayaw din ni Leo Suarez na mapahiya. Hinila niya ako para magpatuloy. Leo, tinatanong kita. Mas lalong nagalit si Marco Reyes. Ayoko nang palakihin ang issue, pero huwag ka namang sumusobra. Malinaw na nawala sa kontrol si Marco Reyes. Dahil sa kanyang posisyon at katangian, normal na hindi niya sasabihin ang mga salitang ito. Tumigil si Leo Suarez. Matatalim ang kanyang tingin na parang kutsilyo. Mahigpit na hinawakan ng kamay ko. At sa boses na puno ng pagbabanta, Marco Reyes, gusto mo bang paalisin ka? Ang pahayag na ito ay malinaw na ang pinakamalaking hamon. Agad na nagalit si Marco Reyes at sinuntok ang mukha ni Leo Suarez. Sa sigawan ng mga tao, nasuntok si Leo Suarez at dumugo ang kanyang ilong, pero hindi rin siya mahina. Agad siyang lumaban. Ang dalawang pinakamaliwanag na bituin ng Tsinghua ay nag-away ng ganon. Nagulat ako sa nakita ko. Anong klaseng pagkamuhi at puot ito? Naintindihan ko pa si Marco Reyes na nababaliw, pero si Leo Suarez, anong posisyon niya? Bakit siya mas galit pa kaysa kay Marco Reyes? Hindi ko naintindihan, pero hindi ko na rin naisip pa. Mabilis kong hinila ang dalawa at tumulong din ang mga alumni. Pareho silang dumudugo. Nasugatan si Leo Suarez sa ilong. Dumugo ang bibig ni Marco Reyes. Andy, sumama ka sa akin! Itinulak ni Marco Reyes ang mga tao at hindi ako pinahintulutang tumanggi. Walang sinabi si Leo Suarez, tumingin lang siya sa akin. Pakiramdam ko ay umaasa siyang sasama ako sa kanya. Halos hindi na ako nag-isip. Inalalayan ko si Leo Suarez na umalis. Bilisan mo, sa ospital! Andy, ikaw! Nagulat si Marco Reyes, hindi makapaniwala. Lumingon ako at tiningnan siya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at hindi maipaliwanag na takot. Mukhang sa wakas ay natakot siyang mawala ako. Dinala ko si Leo Suarez sa klinik ng eskwelahan at simpleng ginamot ang sugat. Ayos na si Leo Suarez. Tanga ka ba? Professor sa Stanford University, nag-aaway sa isang party. Hindi ka ba nahihiya? Hindi ko pa rin maintindihan ang iniisip ni Leo Suarez. Ganun ba talaga lahat ng lalaki? Ano ang kaibahan nito sa lasing na nagpapagulo? Ngumiti si Leo Suarez. Napakatanga ng ngiti. Pwede ko bang itanong, Andy Chua,
Alin ang mas mahalaga, pag-ibig o buhay? Tanong niya sa akin. Tulad ng ilang taon na ang nakalipas, malamig siyang nakatayo sa debate stage, seryosong nagtatanong sa akin. Nagulat ako, pakatapos ay hinampas ko ang ulo niya. Tanga ka ba? Mas mahalaga ang pag-ibig. Dahil kung walang pag-ibig, ang buhay ay balat lang. Walang pinagkaiba kung buhay o patay ang balat. Seryoso si Leo Suarez. Pakiramdam ko ay walang kwenta. Ginawa niya ang isang maliit na galaw. Sige na, sige na. Mas mahalaga ang pag-ibig. Ngayong beses, ikaw ang nanalo. Ngumiti siya ulit. Pakiramdam ko ay napakasaya niya ngayong gabi. Napakaliwanag ng kanyang ngiti. Pero gabi na, kailangan kong hanapin si Mara, ang kumakain na iyon. Paalam ko. Sana magkita tayo ulit. Dahil kailangan siyang bumalik sa ibang bansa. Kailangan ka nagang tadhana para magkita ulit. Gusto sanang may sabihin si Leo Suarez pero hindi siya nagsalita. Tila may damdamin siyang gustong ipahayag pero pinigilan niya. Ayos lang, aalis na ako. Kumaway ako. Binuksan ni Leo Suarez ang bibig niya. Nakita niyang nasa pinto na ako. At sa wakas ay nagsalita. Andy Chua, pakakasalan mo pa rin ba si Marco Reyes? Huminto ang aking paghakbang at dahan-dahan kong nalaman na alam niya ang tungkol sa akin at kay Marco Reyes. Kahit wala akong maalala tungkol doon, sinadya niya akong lapitan. Sino ang nagsabi sa'yo na pumunta? Lumingon ako at tiningnan siya. Sabi ni Lena Santos sa akin, kayo ni Marco Reyes ay naghiwalay na, kaya bumalik ako. Hindi itinago ni Leo Suarez. Lena Santos. Agad kong naintindihan ng lahat. Ginamit ni Lena Santos si Leo Suarez. Napakaraming plano ni Lena Santos. Una, ginamit niya ang kanyang sakit na cancer para makuha ang awa ni Marco Reyes, kaya hindi niya matapos ang engagement sa akin. Pero mahal pa rin ako ni Marco Reyes. Ayaw niya akong iwanan. Kaya niloko ni Lena Santos si Leo Suarez na bumalik para maging third party. Kapag nakuha ni Leo Suarez ang loob ko, wala nang ibang pagpipilian si Marco Reyes. Kailangan lang niyang piliin si Lena Santos. Ginamit ka, umiling ako. Mahinang nungiti si Leo Suarez. Hindi yun ang punto. Hindi mo ba napapansin? Nagtatapat ako ng pag-ibig sa'yo. Napansin ko na, mukhang si Andy Chua noon ay hindi lang tinalo ka kundi nakuha rin ang puso mo. Tumawa ako. Nakalulumbay na nakaupo si Leo Suarez sa kama ng ospital. Tinaas ang ulo niya at tumingin sa akin. Hindi ka pa rin nagbabago. Para kang isang halaman na tumubo sa bangin, mapagmataas na kumakaway. Malayang lumalaki sa sikat ng araw at simoy ng tagsibol. Salamat sa papuri. Kung ganon, pwede ba akong maging damo sa tabi mo? Tanong ni Leo Suarez. Tumanda ka pa ng kaunti. Napakatigas ng bato. Mahirap tumubo. Kumaway ako at umalis. Nakita ko si Mara sa daan sa loob ng campus. Hinahanap din niya ako at mukha siyang nag-aalala. Ate Andy, nag-away sina Kuya at Leo Suarez. Naku, hindi ba sila nahihiya? Reklamo ni Mara. Nag-away lang sila. Dinala ko si Mara pauwi. Nang makauwi kami, gabi na. Parehong wala sa bahay ang mga magulang namin. Gusto ni Mara na matulog sa akin ng isang gabi. Ayaw niyang makasama si Lena Santos. Nagbigay na ng ultimatum sina tatay at nanay. Kung bukas ay hindi pa rin aalisin ni Kuya si Lena Santos, gagamitin nila ang puwersa para paalisin siya. Sa wakas. Sumunod sa akin si Mara sa bahay habang patuloy na nagreklamo. Sina Tito Rico at si Tita Elena ay mga sibilisadong tao pa, pero kailangan pa rin nilang magbigay ng ultimatum kay Marco Reyes. Sa tingin ko, masyadong spoiled ang kuya mo. Masyado siyang inispoiled ng mga magulang namin. Bumuntong hininga ako. Totoo, masyadong spoiled. Pero may pananagutan ka rin, Ate Andy. Kung hindi mo pinayagan si Lena Santos na manatili sa bahay, hindi hahayaan ng mga magulang namin na magpatuloy ang sitwasyon ito. Sumimangot si Mara sa akin. Mukhang totoo nga na pinayagan ko si Lena Santos na manatili sa bahay ni Marco Reyes. Iyon ma. Pag-uwi namin, nagluto kami ng noodles para kainin. Pagkatapos kumain, tumunog ang doorbell. Tumakbo si Mara para buksan ang pinto. At pagkabukas niya, sumigaw siya, "Lena Santos, anong ginagawa mo dito?" Napakunot ang noo ko. Lumabas ako at tiningnan. At totoo nga, si Lena Santos. Nakasuot siya ng puting jacket, may makapal na sombrero at maputla ang kanyang muka. Walang dugo. "Hinahanap ko si Andy Chua," sabi ni Lena Santos. "Huwag kang makipagkita. Umalis ka.
pinaalis ni Mara si Lena. Kanina, tumawag si Marco Reyes sa akin. Sinabi niyang maghanda ako. Gusto niya akong pakasalan. Patuloy ni Lena Santos. Nagulat si Mara. Ano? Sabihin mo ulit. Gusto akong pakasalan ni Marco Reyes. Napakadahimik ni Lena Santos. Nagalit si Mara. Aakma sana siyang sasaktan si Lena. Nagsalita ako. Mara, umakyat ka sa itaas. Kakausapin ko si Lena Santos. Ate Andy, hindi siya mabuting tao. Ayaw umakyat ni Mara. Sinamaan ko siya ng tingin. Pilit siyang umakyat sa itaas. Ang ground floor ay kami na lang ni Lena Santos. Natural na pumasok si Lena Santos, tumingin sa sala, pagkatapos ay titig na titig sa wine cabinet. Ang mga mamahaling red wine bottle sa ilalim ng ilaw ay mukhang napakagarbo. Gusto ko ng isang baso. Tinuro ni Lena Santos ang wine rack. Kumuha ko ng isang bote ng alak at sininyasan ko si Lena Santos na umupo. Umupo siya sa dining table at tiningnan ako ng may maliwanag na mga mata. Binuksan ko ang bote ng alak at binuhusan ko siya ng isang baso. 2 kamay niya itong tinanggap at nakatulalang pinagmasdan ang malumanay na paggalaw ng likido sa loob. Binuhusan ko rin ang sarili ko ng isang baso. Humigop ng kaunti at nagtanong, "May problema ba?" Hindi siya sumagot. Humigop ng alak at nagpakita ng mukhang nalasing. Mahinang bumuntong hinga. Napakasarap. Ito ang pinakamura. Seryoso ako. Wala siyang pakialam. Maingat niyang pinag-isipan ng bawat salita. Andy Chua, alam mo ba, ang pangarap ko ay makainom ng red wine na tulad mo. Pangarap din ba iyon? Siyempre, pangarap iyon. Nang 7 taong gulang ako sa iyon na may sinehan, nakaupo ako sa isang maruming balde ng dumi. Pinagmamasdan ng malabong screen. Nakita ko ang isang babae mula sa syudad na nakaupo ng naka-cross legs, umiinom ng red wine. Napakagarbo at maganda. Naaalala ko ang larawang iyon sa buong buhay ko. Umiti ang mukha ni Lena Santos at mas masaya ang kanyang mukha. Nakaupo ka ng naka-cross legs. Tapos ano? Pagkatapos noon, nagsikap ako ng husto. Araw-araw, pagkatapos kong matapos ang aking trabaho, nag-aaral ako. Walang oras na hindi ako nag-aaral. Hindi ko na alam kung ilang panulat ang nabasag ko. Hindi ko na alam kung ilang daliri ang nasira ko. Ako ang unang estudyante sa universidad mula sa Nayon. Nangutang ang mga magulang ko para makapag-aral ako sa Beijing. Nakayuko ang kanilang likod dahil sa bigas. Namula ang kanilang mga mata dahil sa pawis. Sa wakas, nagkaroon ako ng pera para makapag-aral. Unti-unting namula ang mga mata ni Lena Santos. Humigop na naman siya ng alak habang malumanay na ginagalaw ang likido sa loob at pinagmamasdan. Naka-enroll ako sa Tsinghua University. Gusto kong magtagumpay. Pwede ako maging scientist, negosyante, opisyal. At least, pwede ako maging office worker. Sa wakas, pwede na akong umupo ng naka-cross legs at uminom ng red wine. Elegante, maganda, malinis. Gusto ko ring makainom ng red wine ng mga magulang ko. Pwede rin silang uminom. Natahimik ako nang marinig ko iyon. Nahaharap si Lena Santos sa maraming hirap na kinakaharap ng mga babae sa mahirap na nayon. Kaya gusto mo akong pakasalan si Marco Reyes para mamuhay ng buhay na araw-araw ay umiinom ng red wine. Hindi. Andy Chua, hindi mo ako naiintindihan. Malungkot na ngumiti si Lena Santos. May maganda akong kinabukasan. May pagkakataon at kakayahan akong baguhin ang kahirakan sa maraming henerasyon. Nakita ko na nga ang baso ng red wine na iyon. Kailangan ko lang iabot ang kamay ko para hawakan ito. Pero kailangan kong kunin ang loob ni Marco Reyes. Nakakatawa. Malakas na tumawa si Lena Santos at bumuhos sa mga luha mula sa kanyang mga mata na parang baha mula sa bundok. Alam mo ba ang pakiramdam na ito? Pinilit ako. Ginastos ko ang lahat para makuha ang loob ng isang lalaki. Hindi ako makapag-aral na maayos. Hindi ako makapag-improve. Hindi ko matapos ang aking kurso. Lahat ng sa akin ay umiikot sa isang lalaki. Kung lalaban ako, mamamatay ako. Malakas na inilapag ni Lena Santos ang baso ng alak sa mesa. Bumagsak ang alak at dumumi ang kanyang kamay. Ikinaway niya ang kamay niya at titig na titig sa akin. Hindi ko nga masapatan ng sarili ko, pero kailangan ko pang bilhin ang almusal ni Marco Reyes.
Ayoko naman talaga ng basketball, pero kailangan kong paulit-ulit na suportahan siya. Mahina ang katawan ko, nilalagnat ako sa ulan, pero kailangan ko pa ring payungan siya. Kapag ayaw ko, babantaan ang buhay ko, na parang may bakal na sinulad na nakapulupot sa leeg ko. Hindi ako makahina. Napakadami ang sinabi ni Lena Santos. Basa ang kanyang pisngi sa luha, pero mabilis niya itong pinunasan. Pinagmamasdan ko siya ng maigi. Kaya, hindi mo gusto si Marco Reyes. Ang isang tulad mo ay hindi kailanman nangarap tungkol sa pag-ibig. Sa iyong mga mata, tanging ang baso ng red wine na iyon ang iyong hinahangad. Walang babae ang gustong sayangin ng 7 taon ng kanyang kabataan para sa isang lalaki. Ang tinatawag na pag-ibig ay hindi man lang karapat-dapat na gugulin mo ng 7 karaw para habulin. Buong katiyakan na sabi ni Lena Santos. Wala akong masabi. Suminghot si Lena Santos, bumuntong hininga ng malalim. Niloko ko si Leo Suarez na bumalik. Alam kong matagal na siyang may lihim na pagtingin sa'yo mula sa debate competition ninyong mga senior. Ang debate competition tungkol sa alin ang mas mahalaga, pag-ibig o buhay. Pinanood ko ang lahat. Hindi niya talaga akong binigo. Pinagalit niya si Marco Reyes. Dahil doon, nagpa siya si Marco Reyes na gumanti sa'yo. Gusto niya akong pakasalan para magsisi ka. Ngumiti si Lena Santos ng mapanukso. Alam ko ang iniisip niya. Umaasa siyang pipigilan mo siya sa pagpapakasal sa akin. Umaasa siyang babalik ka sa kanya. Kaya pinuntahan kita. Nagmamakaawa ako sa'yo na tulungan mo ako sa huling pagkakataon. Huwag mong pigilan para matapos ko ang pagkuha ng loob na ito. Naintindihan ko na. Gusto ni Marco Reyes na gamitin ang galit para baguhin ko ang aking desisyon. Ang tawag niya sa pagpapakasal kay Lena Santos ay desisyon na ginawa sa galit. Basta't bumalik ako, hindi niya pakakasalan si Lena Santos. Kung ganon, hindi matatapos ang plano ni Lena Santos. Kapag pinakasalan ka ni Marco Reyes, matatapos na ang lahat at gagaling din ang cancer mo? Tanyong ko. Oo, matatapos na ang lahat. Pagod na sagot ni Lena Santos. 7 taon na. Halos 30 na ako. Napagod na ako. Kailan ko ba makakainom ng red wine? Sabi niya at kinuha niya ang isang bank card mula sa kanyang bag. Tumingin ako sa kanya nang may pagdududa. Itinulak niya ang card sa akin at sa mapait na boses sinabi, "Ito ang 89,000 yuan na naipon ko. Ang lahat ng lakas ko ay nasayang kay Marco Reyes. Kaya ganito lang ang naipon ko. Ibinibigay ko ito bilang bayad sa'yo. Ang password ay 137654. Ayokong tanggapin ang ibinabayad ni Lena, pero hindi na rin niya ito kinuha pabalik. Inubos lang niya ang baso ng alak at dinala ang kanyang mahina na katawan at umalis. Tumakbo si Mara sa ibaba at nagtanong, "Umalis na siya? Ano ang sinabi niya?" Wala siyang sinabi. Nilagay ko ang card sa mesa. Nagdududa si Mara. Ano ang ginagawa ni Lena Santos dito? Talaga bang gustong pakasalan ni Kuya siya? Oo, galit na galit si Marco Reyes. Gusto niya akong inisin. Kinabukasan, inipon niya ang mga kamag-anak ng 2 pamilya para kumain. Sa aming bahay ang lugar. Akala ng mga magulang ko na sa wakas ay naintindihan na ni Marco Reyes at dumating siya para humingi ng tawad. Sina Tito Rico at Tita Elena ay masayang umiinom ng tsaa at ngumiti. Napakabuti na ng pagkakaisa ng dalawa. At tungkol naman kay Lena Santos, ginawa na natin ang lahat. Mabuti na hindi siya pinalaya sa kalsada. Oo nga, ikakasal na si Marco at Andy at ang sakit ni Lina. Sasagutin namin ang gasto sa paggamot. Napakabait ng mga kamag-anak. Pero walang sinabi si Marco Reyes. Titig na titig lang siya sa akin. Hindi ko siya pinansin. Bumuntong hininga siya at pagkatapos ay sinabi, "Andy Chua, masaya ba ang pakikipagsayaw kay Leo Suarez?" Natahimik ang buong silid. Nagulat ang mga kamag-anak. "Marco, anong sinasabi mo?" Sigaw ni Tito Rico. "Anong sinasabi mo?" Napakabighani talaga ni Andy Chua. Nakuha niya ang pinakamahusay na lalaki sa Tsinghua. Sa boses na puno ng panunuya ni Marco Reyes, ang kanyang fiancé ay nasugatan. Pero wala siyang pakialam. Ang isang estranghero ay nasugatan. Nagmamadali siyang dinala sa ospital. Sigurado akong nasaktan siya hanggang sa umiyak. Ano bang sinasabi mo? Sabi ko na hindi kita kilala, wala akong nararamdaman sa'yo, bakit hindi ako pwedeng sumayaw sa ibang tao? Sumagot ako.
Nagalit si Marco Reyes. Hinampas ang mesa, namula ang kanyang mga mata. Ngayon pa lang nagpapanggap ka pa rin na nagka-amnesia? Hindi ako nagpapanggap. Hindi talaga kita kilala. Bukod pa rito, lagi kong naaalala si Leo Suarez at lagi ko siyang hinahangaan. Nagtapat siya ng pag-ibig sa akin. Tinanggap ko. Dumatuko ang isang malaking bomba. Lahat ay nagulat. Nagulat ang mga kamag-anak. Natawa si Marco Reyes ng galit. Tinuro ako. Napakabuti. Napakabuti. Kasi plano ko ring pakasalan si Lena Santos. Ganito na lang. Bawat isa ay mamuhay sa sarili niyang buhay. Pagkatapos niyang sabihin iyon, umalis siya at hindi lumingon. Tiningnan ko ang kanyang likod. Alam kong gusto niyang tawagin ko siya. Kaya tinawag ko. Sandali. Agad na huminto si Marco Reyes pero hindi himingon at malamig na ngumiti. Ano na naman? Mag-i-engage kami ni Leo Suarez sa susunod na araw. Tandaan mo na magbigay ng regalo. Pinaalalahanan ko siya. Namanghid siya. Mahigpit na hinawakan ng kamay niya at mabilis na umalis. Umalis si Marco Reyes ng ganon. Naguguluhan at nagtataka ang mga kamag-anak. Hindi maintindihan kung anong nangyari. Hindi na ako nagpaliwanag pa. Nag-isa akong pumunta sa Tsinghua University. Sa sports field, nakita ko si Leo Suarez na naglalakad ng walang direksyon. Lagi siyang ganon. Tuwing libre siya, ay mahilig siyang maglalakad-lakad sa field. Kaya maraming babae noon ang nagbabantay ng oras para maglalakad-lakad para magkaroon ng di sinasadyang pagkikita. Lumapit ako sa likod ni Leo Suarez nang hindi niya napansin. Aakma sana akong tapikin siya sa balikat nang makatanggap siya ng video call. Malinaw na mga magulang niya ang kausap niya. Leo Suarez, kailan ka babalik sa Amerika? Malapit na akong kumuha ng green card. Mukhang nagmamadali ang Tatay Suarez. Nagmamadali ring sinabi ng Danay Suarez na bumalik na siya. Humanap ako ng isang magandang mestisa para sa'yo. Mahinang ngumiti si Leo Suarez. Hindi ako nagmamadali. Bihira akong makadalaw sa dati kong eskwelahan. Pabayaan niyo muna akong manatili ng kaunti. Hindi nagmamadali? Hindi ka na rin bata? Bilisan mo ang pagbalik. Sa tingin ko, ipapakilala kita. Patuloy na nagmamadali ang Nanay Suarez. Nag-isip ng malalim ang Tatay Suarez. Anak, halos 30 ka na, di ba? Ilang taon ka nang walang karelasyon. Hindi naman sa nagbabala ako sa'yo kahit nakatira tayo sa Amerika, hindi tayo pwedeng mamuhay ng tulad doon, ha? Halos mamatay ako sa tawa. Kaya pala, pinipilit din si Leo Suarez na magpakasal. Nanay, tatay, huwag po kayong mag-isip ng kung ano-ano. Babalik po ako kaagad. Walang magawa si Leo Suarez. Natapos ang video call at nagpatuloy siya sa paglalakad ng walang direksyon. Lumukso ako sa tabi niya. Multo? Nagulat si Leo Suarez at nang makita niya ako, ngumiti siya. Andy Chua? Sino ang mas nakakatakot? Tao o multo? Tama na. Hindi na ako makikipag-debate. Talagang ang talo ako sa kanya. Tumango si Leo Suarez nang nakangiti. Hindi ako nagtagal. Kinuha ko ang telepono ko at kumuha ng litrato. Medyo nagulat si Leo Suarez at pagkatapos ng sandali ay medyo kinabahan. Namumula ang kanyang mukha. Bakit ka kinakabahan? Litrato lang naman. Pakiramdam ko ay napakawalang kwenta. Hindi ko alam. Hindi ko inakala na si Andy Chua ay magkukusa na kumuha ng litrato sa akin. Kinakabahan pa rin si Leo Suarez pero napakadwapo niya at gwapo pa rin kahit kinakabahan. Kumuha ako ng litrato at inopost sa social media. Nagulat si Leo Suarez nang makita ang post ko. Hindi makapaniwala. Andy Chua, seryoso ka ba? Titig na titig siya sa akin ng walang kurap. Tumango ako. Ilang taon na, ikaw lang ang nagbigay sa akin ng pakiramdam na ito. Si Marco Reyes? Sino siya? Hindi ko talaga alam kung sino siya. Matagal akong tiningnan ni Leo Suarez. Pagkatapos ay mabilis siyang tumawag sa kanyang mga magulang. Nanay, tatay, hindi ko na kailangan ng green card. Gusto ko pa ring manatili sa Pilipinas. Gusto kong umuwi sa Pilipinas para mamuhay. Hindi ba't madalas ninyong namimiss ang Pilipinas? Kapag ayos na ako, kukunin ko kayo. Nako, kaya pala, 1 taong naloko ng pag-ibig. Ito ang isa sa 2 pinakamaliwanag na bituin ng Tsinghua. Isang dakilang at hindi maabot na top student? Kaya pala ganun lang. Masaya akong umuwi. Nakatayo si Marco Reyes sa harap ng pinto. Madilim na parang kwago sa gabi.
Puno siya ng masamang balak, yumuko at medyo nanginginig ang kanyang katawan. Lumapit ako, tinaas niya ang ulo niya at tumingin sa akin. Nanginginig ang kanyang mga labi. Totoo bang kasama mo na si Leo Suarez? Oo, prangka kong inamin. Andy Chua, hindi mo na ba talaga akong mahal? Dahil lang sa gusto kong iligtas si Lina Santos. Ganun mo ba akong kinakamuhian? Sorry, hindi ko alam kung sino ka. Paano kita mamahalin? Malinaw kong sinabi. Pinikit ni Marco Reyes ang kanyang mga mata at ang boses ay nanggaling sa kanyang lalamunan. Mabuti, mabuti. Huwag kang magsisi. Huwag kang magsisi. Lubos siyang nawalan ng pag-asa at walang pag-aalinlangan na umalis. Pagkatapos noon, narinig ko ang malakas na pag-aaway mula sa bahay niya at maging ang pagmumura ni Tito Rico at ang pag-iyak ni Tita Elena. Sa huli, kasabay ng tunog ng makina ng sasakyan, umalis si Marco Reyes at Lina Santos gamit ang sports car. Makalipas ang ilang sandali, nakita ko ang post ni Marco Reyes sa social media. Sa buhay na ito, mayroon ako. Napakasaya. Iyon ang caption. At ang kasamang litrato, isa ay litrato niya at ni Lina Santos. Isa naman ay ang kanilang marriage certificate. Ate Andy, nababaliw na si Kuya! Nababaliw na siya! Tumakbo si Mara sa akin. Naninilaw ang kanyang muka. Pinakasalan na niya si Lina Santos, di ba? Kalmado ako. Oo, malakas siyang nakipag-away sa buong pamilya. Kinuha ang family register at tumakas. Agad siyang nagparehistro ng kasal kay Lina Santos. Tapos na! Tapos na! Malapit nang umiyak si Mara. Hindi na ako pwedeng maging ate Andy niya. Pakiramdam ko ay magkakaroon ng problema sa lalong madaling panahon. Siguradong magpapagulo ang mga kamag-anak ng dalawang pamilya at sa panahong iyon, sasakit ang ulo ko. Mara, gusto kong maglakbay. Sabihin mo sa lahat na huwag akong hanapin, ayos lang ako. Bukod pa rito, may Leo Suarez na ako. Uunahan ko na. Kung hindi, mamamatay ako sa gulo. Nang araw na iyon, bago pa man ako hanapin ng mga kamag-anak, nag-impake ako ng aking gamit at tumakas. Sa daan, inabisuhan ko si Leo Suarez na mag-impake ng kanyang gamit at maglakbay kasama ako. Pagsapit ng gabi, nakaupo kami sa high-speed train, nagngingitian. Andy Chua, saan mo gustong maglakbay? Saan ang masaya? Maglaro tayo ng 1 buwan, pagkatapos ay pag-isipan natin. 1 buwan ay sapat na para maiwasan ang mga gulo, hindi ba? Sumama sa akin si Leo Suarez kung saan man ako magpunta. Nagpunta kami kung saan-saan, naglaro, kumain, natulog at nagsaya ng sobra. Ang lalaking ito ay sa totoo lang napakaseryoso. Natulog siya sa isang kwarto sa akin nang hindi ako hinahawakan. Tuwid na nakahiga na parang patay. Pero gusto ko siyang hawakan. Ang ganitong kagwapong lalaki, sino ang ayaw hawakan? Kaya sa huling gabi ng biyahe, nakahiga ako sa dilim, inilagay ang paa ko sa paa niya. Agad siyang nanigas at nagbago ang kanyang paghinga. Dinilaan ko ang labi ko at sinabi, Leo Suarez, nilalamig ba ang paa ko? Oo, malamig. Kung ganun, bakit hindi mo initin? Sumunod siya. Nang mainitan, hindi lang ang paa ang uminit. Pagkatapos ng biyahe, bumalik ako sa Beijing. Hindi na makapaghintay ang mga magulang ni Leo Suarez na umuwi sa Pilipinas. Tuwang-tuwa siyang nag-abang sa kanila at inangilahan niya ako sa hapunan kinabukasan para opisyal na ipakilala ko sa kanyang mga magulang. Siyempre, masaya akong pumayag. Pagkatapos, tinawagan ko si Mara at tinanong ko kung ano ang nangyari sa loob ng 1 buwan. Ate Andy, sa wakas ay nakabalik ka na. Ang kuya ko mukhang tapos na ang buhay niya. Araw-araw ay tuliro, nagsimulang uminom at magsubal. Bumuntong hinaa si Mara. Bakit naman umabot sa ganoon? 1 buwan pa lang naman ah. Hiwalay na sila ni Lina Santos. Kinabukasan pagkatapos nilang magpakasal, naghiwalay na sila. Isang formalidad lang. Lahat ay naguguluhan. Naguguluhan din si Mara. Akala naming lahat ay dahil sa pera niya, magiging prinsesa siya. Hindi inaasahan na kinabukasan, kusa siyang naghiwalay. Walang kinuhang kahit 1 sentimo bilang kabayaran. Naaalala pa rin ni Kuya ang tungkol sa'yo. Nagsisisi rin siya sa pagpapakasal at agad siyang pumayag na maghiwalay. Pagkatapos ng divorsyo, may sinabi sa kanya si Lena Santos. Nagsimula siyang maging tuliro
at tuluyang bumagsak ang kanyang espiritu. Galit na galit si Mara, walang magawa. Sa sandaling iyon, may ingay mula sa likod at pagkatapos ay inagaw ang telepono. Narinig ang pag-iyak ni Marco Reyes. "Andy, ikaw ba yan? Alam kong nagkamali ako. Pwede ka bang bumalik? Paano mo ako nakalimutan? Nagko-conquer ka rin, di ba? Iniwan kita kaya nakalimutan mo ako." Hindi ko naintindihan kung ano ito. Sinabi sa kanya ni Leyna Santos. Nahulaan niya na. Bigo ako sa misyon kong kunin ang loob mo. Karapat-dapat kang mamatay. Dapat na akong mamatay. Babalik ka ba sa akin? Humagulgol si Marco Reyes. Pero hindi ako naantig. Dahil hindi ko talaga alam kung sino siya. Kinasal na ako kay Leo Suarez. Paalam. Pinatay ko ang telepono. Ayokong makita siya ulit. Napakaganda pa rin ang aking kalooban. Ayoko nang umuwi, kaya naglakad-lakad na lang ako sa kalsada. Nang dumaan ako sa Wanda Plaza, nakita ko ang isang pamilyar na anino. Nakasuot siya ng simpleng damit, walang makeup, at namimigay ng flyers ng may sigla at pagnanasa. Nakatayo ako at pinagmamasdan siya. Pinagmamasdan ang kanyang masiglang muka. Pinagmamasdan ang kanyang payat na katawan sa ilalim ng sikat ng araw. Pinagmamasdan ang kanyang buhok na lumilipad sa hangin. Tama, pati ang kanyang kumikinang na mga mata. Para siyang isang halaman na tumubo sa bangin. Ang ganitong babae, ang tunay na halaman na tumubo sa bangin. Tumakbo ako sa kanya. Nagulat siya nang makita ako. Pagkatapos ay inimbitahan niya ako. "Gusto mo bang uminom? May coffee shop doon at mayroon akong bote ng alak sa bag ko." "Bakit may alak ka?" "Kinuha ko sa bahay ni Marco Reyes. Sa huli, hindi ako sumuko sa 7 taon na nasayang, kaya kinuha ko ang pinakamahal na bote ng alak sa bahay niya." Ang galing mong kumuha. Tara, uminom tayo. Makalipas ang kalahating taon, ikakasal kami ni Leo Suarez. Lumipat na rin ang pamilya ko mula sa lugar na iyon. Sa loob ng kalahating taon na iyon, tuluyang bumagsak si Marco Reyes. Naglalasing, nagsusugal, at hindi na nagtatrabaho, kaya nalugi ang kanyang kumpanya. Galit na galit ang kanyang mga magulang hanggang sa nagkasakit sila, at sa huli ay hindi na nila siyang pinamahalaan. Hinayaan na lang siyang sirain ng sarili niya. Nakita ko ulit si Marco Reyes sa gabi ng Pasko sa kalsada. Sumakay siya ng isang nag-iingay na sports car at sa loob ng sasakyan ay may isang babae na makapalang make-up sumisigaw. Nakatayo ako at pinagmamasdan mula sa malayo. Nakita ko si Marco Reyes na inakbayan ng babae at bumaba sa sasakyan. Pagkatapos ay dumura. Wala na siyang kahit kaunting gilas at karangyaan ng isang bituin ng Tsinghua. Ngayon, isa na lang siyang basurero. "Puta, ang daming tao. Nasaan na ba yung bar kanina?" Bulong ni Marco Reyes, naghahanap-hanap sa paligid. Tumawa ang babae sa tabi. Nakalimutan ko rin. "Nasaan na ba yung bar kanina?" Biglang tumigil si Marco Reyes, lumingon at tiningnan ng babae at nagalit. "Huwag mong kalimutan ang magulang mo. Huwag mong kalimutan. Huwag mong kalimutan." Kinabahan ng babae at nag-aalala siyang humingi ng tawad ng paulit-ulit. "Alalahanin mo! Alalahanin mo!" Sinampal ni Marco Reyes ang babae. Agad na itinuro ng babae ang isang direksyon. "Naalala ko na, doon sa kabila." Nasiyahan si Marco Reyes. Inakbayan ng babae at naglakad patungo sa bar. Pero pagkalipas lang ng ilang hakbang, bigla siyang umupo sa lupa at umiyak ng malakas. Pagkatapos noon, nakita ko rin si Leyna Santos. Hindi na siya namimigay ng flyers dahil ngayon ay pumasa na siya sa civil service exam sa kanyang probinsya. Siya ay isang estudyante ng Tsinghua. Pagkatapos ng 7 taon ng paghihirap, ang pamimigay ng flyers ay pansamantala lang para kumita ng pera. Dahil sa kanyang kakayahan, sa wakas ay mayroon din siyang araw na sisikat. Pagkapasa niya sa civil service exam, handa na siyang umalis sa Beijing. Bago siya umalis, sinadya niya akong hanapin. Nakita ko sa kanyang kamay ang isang bote ng alak. Ngumiti ako. "Uminom tayo?" Andy Chua, ang mananakop. Ngumiti siya. "Inimbitahan kitang uminom." "Huwag kang mahiya. Hindi naman ito ang unang beses na umiinom." Sabay kaming uminom ng alak ng masaya. Siyempre, karamihan ng oras ay nagsasalita si Leyna Santos. Nakikinig lang ako. Nagsikap siya ng husto. Ginawa ang lahat para makapasa sa civil service exam sa kanyang probinsya. Sa wakas, pwede na rin siyang umupo ng naka-cross legs at uminom ng red wine. Ito ang inuming red wine na matagal niyang hinintay.
pagkatapos ng 7 taon. Tara, mag-toast tayo! Wakas,